Eto mga kaibigan, isang paalala ko sa ating mga motorista. Parehistro po tayo ng ating sasakyan. Kasi alam nyo ba na 12,000 or aabot ng 12,000 ang penalty kung mahuhuli po kayo na unregistered ang inyong sasakyan. 10,000 po para dun sa unregistered at 2,000 naman po para sa reckless driving. Kaya kung ang motor ninyo is malapit na ma-expired, pwede nyo na po yan iparehistro. Kasi 2 months before ng inyong renewal ay pwede nyo na po yung iparehistro. Kung may time kayo, mas maaga, maparehistro na po na mas maganda yan para hindi po kayo magkaroon ng problema o aberya sa mga susunod na araw kung sakasakaling magkaroon po ng higpitan o kung sakasakaling ma-checkpoint kayo. Makikita din naman ninyo mga kaibigan kung kailan kayo magpaparenew kasi meron nakalagay dito sa OR natin kung anong date kayo mas magandang magpa-rehistro. Ayan, tulad po niyan. May nakalagay po dyan na yung renewal na susunod natin, itong motor na yan, ay ngayong 2026 na ng October. October, yung range po niya is October 8 to October 14. So, mas maganda mga kaibigan natin at mga followers, mga bagong followers, na sundin natin yung nakalagay po dito sa ating OR kung kailan po tayo dapat na magparehistro para hindi po tayo magkaroon ng problema. Pero lilinawin ko din na hindi naman po siya expired sa buong buwan ng October. Kasi po, yung number mo ay 0. Ibig sabihin yan, buong buwan ng October po, pwede nyong gamitin at hindi po siya pwede maging unregistered. Kaya lang, mas may papayo ko po na mas maganda, maparehistro po natin yan ng mas maaga at on time. Kung ano po yung nadodun sa OR natin. Siyempre, kung magpaparehistro tayo, dapat po yung ating sasakyan ay kompleto. Yung mga nakalagay dyan, siyempre may side mirror ka, dapat gumagana yung signal light mo. Tapos may brake light ka, dapat meron ganyan. Hindi lang po sa hindi lang po dun sa likuran, dapat dun sa harapan mo rin ay meron din pong signal light, left and right, dapat yan ay hinagana. Kasi mga kaibigan, kung talagang dadaan ka sa tamang proseso ng iyong motor, ayan, no, di ba? Pareha siya, left and right yung gumagana. Kaya kung dadaan ka talaga sa tamang proseso, pero mas maganda talaga dumaan sa tamang proseso, i-check po nila yan kung ang inyong motor nasa tama pa. Okay, so signal light, yung headlight dapat meron din, tapos kompleto yung mga pairings natin, and then yung gulong, chinecheck po din nila yan kung ang gulong mo is worth it pa ba or pwede pang gamitin. Kasama rin po yan mga kaibigan natin sa mga chinecheck nila. Yung busina, dapat meron din busina. Yan. Yan, kasama rin po yan sa mga chinecheck ng LTO sa inspection nila. Isama na rin natin kung magkano magagastos natin sa pagpaparehistro. Siyempre, ang insurance ito is nagkakahalaga ng depende, 300, 400, 500, 600. So, sa mga pound shop yata, parang 300 or 400. Pero sa mga ibang emission test, nagla-range po siya ng 600. Tapos, kung magkano babayaran natin, ayan, no? Kanyang registro. Hindi pa po kasama doon yung emission testing. Ang emission testing nagre-range naman po ng 350 to 400 pesos. Okay? So yan mga kaibigan, paalala ko lang sa inyo na hanggat maaari po, dapat magparehistro po tayo ng sa tamang araw at syempre ng buwan para hindi po tayo magkaroon ng violation kung sakaling mahuli tayo na unregistered yung ating sasakyan. Yun lang. Salamat.